Sa dami po ng mga kaganapan ngayon, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo, ano po? Kung kailan lang, nabalita natin, binomba ng Amerika yung Iran. Tama ba? So, yung Iran, binomba yung Dubai. Ayun, kumbaga, nagbobombahan sila eh. At ang tanong po sa mga ganyang pangyayari, ano po? Who is in control? Yun po eh. Who is in control? Ano po? At ano po ba yun? Sabi nga po dito, ito po ang kapangyarihan ng Diyos at ang responsibilidad ng tao. Ang pamamahala ng Diyos at ang tugon ng tao. So, importante na maintindihan po natin na sasabihin natin, ay, salamat sa Diyos. Eh, bakit? Kasi po, kung siya may control, magre-relax na ako. Dahil alam ko na lahat ng pangako niya, magagawa niya dahil siya naman ang mamahala. Kasi po kung tayo o ako yung may control, hindi po ba natin napapansin yan kung minsan yung mga pinaplano natin, hindi natutuloy eh. Karamihan hindi natutuloy. Kasi po hindi natin nakikita yung mangyayari sa kinabukasan. Pwede mo sabihin na, ay mali eh, dapat pala ganun eh. Hindi ko nakita yun eh, hindi ko inisip yun eh. So parang ganun po eh. Kaya po madalas, tayo po ay napo-frustrate. Kaya po dito, ang challenge po sa atin lahat ay magkakaroon tayo ng matinding comfort. Kaya sabihin po natin, take comfort, God is in control. So yun na po siguro yung magiging title natin. Take comfort, God is in control. So dalawa lang po ang pwede natin gawin dito. Sasabihin natin, God is in control. Maaaring sabihin natin, ay salamat, wala na akong gagawin. Eh hindi po ganun ang ibig sabihin ng Diyos dito. Kung siya ang namamahala, then mabuting sumunod tayo sa paraan niya. Yung iba naman po, kung bagay ka, sasabihin nila, ay bahala ka na agad. Ay yun po ang extreme. Yung iba naman, bahala na ako kung ano yung mangyayari. Yun po ang another extreme. Kaya dito, dapat natin maintindihan na hindi po ganon. Sabi nga po, take comfort, God is in control, we are also responsible. Amen po. Okay po ba yun? Ngayon, ito po yung gusto kong maintindihan natin dito. Kasi minsan, ang dali po ba nating sasabihin na God is in control, ano po? Merong isang tao na nag-mountain hike. Nag-mountain hike siya. Gumabi. Pero meron siyang dalang flashlight. Kaya lang yung flashlight na dala-dala niya, naglobat. So madilim. Naglobat. Hindi niya napansin, meron palang siwang na malaki. Nadupila siya ngayon. So kung mabuti na lang, malakas yung reflexes niya. Napakapit siya ngayon sa isang sanga o tangkay. Kapit siya. Talagang mahuhulog na siya. Kumbaga, between life and death na. Pag nakabitaw siya ron. So ngayon, ang problema po dito sa tao na to, hindi siya naniniwala sa Diyos. Alam niyo po ang isang tao, kahit na hindi naniniwala sa Diyos, kapag po siya nasa bingit ng kamatayan, natututong tumawag sa Diyos. Natututong kumilala sa Diyos. Sabi nga po ng kasabihan, there is no atheist on the foxhole. Kumbaga, parang nasa gera ka, nandun ka sa foxhole. Ang totoo po hindi pa ako nakakita ko ano yung foxhole na yun eh. Naano ko lang siya, nabivisualize ko lang siya dun sa kwento. Nagigera, ando ka sa foxhole, tapos nagpuputukan, mamamatay ka na, so matututo kang kumilala sa Diyos. So, ano po, ganito, nakabitin na siya eh. Tumawag siya ngayon. Sabi niya, Panginoon, kung talagang totoo ka, tulungan mo ako. Sabi niya, sigaw siya. Bigla-bigla may sumagot. Nagulat siya. Anak, tinatawag mo ba ako? Nagulat siya. Lord, ikaw ba yan? Totoo ka ba? Ikaw ba talaga yan? Sabi niya, Sabi ng Lord, anak,
Tinatawag mo nga ako eh. God, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Sabi niya, ano. Tapos sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba sa akin? Opo. Nagtitiwala ka ba sa akin? Opo, basta sabihin mo lang, gagawin ko. O, sige, sige. Bitiwan mo na yan. Sabi niya. Gulat siya. Ha? Itong hawak ko? Itong tangkay? Sabi niya. Oo, bitiwan mo na yan. Sigurado ka? Sabi niya, hindi siya, sigurado ka? Naniniwala siya, God is in control. Sigurado ka, Lord? Oo, bitawan mo na yan. Isip siya ngayon. Tapos bigla-bigla, wala na bang iba dyan? Sabi niya. So, bigla nagtawag ng iba yung tao eh. Ibig sabihin, sa sitwasyon na yon, talagang, yun na lang inasa. Ang problema po kasi sa atin, kung minsan sasabihin natin na tayo ay naniniwala. Kaya lang, hindi po natin maibigay yung buong puso natin na buong pagtitiwala sa Panginoon. Yun po ang naging problema sa Kanya. So, yun nga po, we believe, we say that God is in control. Pero, we are not willing to really put our whole trust in God. Kaya ito po ang malaking hamon sa atin. Kaya ang maganda nito, para maalala natin agad, ano ba ang ibig sabihin ng God is in control? Sabi po sa Psalms 135 verse 6, basahin po natin ang Psalms 135 verse 6, Sabi po dito, whatsoever the Lord please, that did He in heaven and in earth, in the seas, and all deep places. So lahat po ng gustong gawin ng Diyos, hindi natin pwedeng pigilan. He is in total control. So ngayon po, obviously, marami pong tao, hindi sila nako-comfort sa ganyan. Kasi iniisip nila, ganito po absolute power, corrupt absolutely. Kaya maraming tao ngayon, ayaw ng ganyang idea. Pero ang maganda po dito, when God controls, when God governs, He governs this within His inherent nature. Kumbaga po, ang kanyang pamamahala, sovereign siya. Pero hindi yan lalagpas sa kanyang pagiging loving, pagiging wise, pagiging compassionate. Hindi po pwedeng ihiwalay yan dyan. Sa kanyang pamamahala, laging nakapasok yan at nakapaloob sa kanyang katangian. May nabasa po akong isang article, i-share ko sa inyo. Sabi po ni Alan Prince, sabi po dito, the Bible present to us the God who reigns, who is in control, and who is not bounded or limited by the dictates of His creatures, by the circumstances of time. So this is something very comforting po. Because God is indeed in control, and His control is always based on His character. And then another po, sabi po dito, divine sovereignty is not that sovereignty of tyrannical despot, but the exercise pleasure of one who is infinitely wise and good. Because God is infinitely wise and good. Because God is infinitely wise, He cannot err, and because He is infinitely righteous, He will not do wrong. So yun po yung kanyang pamamahala, yung kanyang kapangyarihan. Hindi ito pamamahala o kapangyarihan na mayroong pang-aapi of tyrannical despot, but experience pleasure or exercise pleasure of one who is infinitely wise and good. Because God is infinitely wise, He cannot err. Hindi siya pwedeng magkamali. At dahil siya infinitely righteous, hindi siya pwedeng gumawa ng anumang masama. So whatever He wills, ang kanyang ipapahintulot, laging ayon sa kanyang karakter. So yun po, naalala ko po yung kantang
trust his heart. Hindi po ba sabi doon? God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you can't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. So yun po yun. Kaya hindi ho pwedeng magkamali ang Panginoon sa kanyang mga desisyon. So yun po, naalala ko lang po ng konti. So what I'm trying to say po is this. Di man natin minsan maramdaman, Lord, ano po ba yung gagawin ko? Ang dami-dami ko na problema. Hindi ko na po alam ang gagawin ko eh. So if you know that God is in control, di mo maintindihan yun eh. Dito mo maintindihan, all things work for good for those who love God. Ang problema po ng tao, kaya kung minsan, they doubt sa kapangyarihan ng Diyos, kasi yung good na iniisip nila, lagi yung good at present. Minsan po, yung good, di mo makikita sa panahon natin eh. So bakit? Kasi yung good dito, hindi sa bagay na pangyayari lang po, kundi yung bagay na tayo ay nakaabang sa kalwalhatian ng Diyos, na lahat po ng pagdurusa dito sa lupa, walang sinabi. Kaya yung goodness na gagawin ng Diyos sa bawat pagmamahal sa Kanya. At yaman din lang po na ang Diyos ang mamahala, ito po ang kailangan nating maintindihan. Sa aklat po ng Roma, yung bagay po na ipapaliwanag ni Pablo para lalong mabigyan din sa atin lahat at ika nga ay masalungguhitan na He never fails. Hindi siya nabigo. Kaya ang sabi po sa Romans chapter 9 verse 6, Romans chapter 9 verse 6, sabi po dito, not as though the word of God had taken an effect, for they are not all Israel which are of Israel. So dito po pinapaliwanag ni Pablo sapagkat itong mga taong ito laging sinasabi, if God is truly sovereign and powerful, bakit parang yung mga Israelita nagpapahayag ng kabiguan ng Diyos? Kaya sabi po ni Paul, hindi yan totoo. Kaya pinapaliwanag po ni Pablo, yan ang palatuntunan ng Diyos sa Israel. At ipapakita niya, hindi siya nabigo. So let me say it again po. The moment na sinabi ng Diyos, that settles it. Pag sinabi po ng Diyos na ganito, yun na po yun. Wala na po tayong magagawa doon. And praise God, it is always for the good of those who love Him. Yun po ang premise doon. So, God never fails po. Kaya po para po sa ating patuloy na pag-aaral, ito po ang magiging guide natin. Babasahin ko lang po. Sabi po dito, God's sovereign will is uncoerced. Ibig sabihin po, hindi ito mapipilit, hindi ito napilitan, hindi po ito pwedeng pilipitin para gawin. Hindi po. God's sovereign will is just. Ang kanyang will ay based on His justice dahil sa makatarungan at makatwiran. At ang kanyang will ay hindi inaalis ang responsibilidad ng tao. They go together. God's sovereign will and man's responsibility will go together. So yun po. So balikan po natin, ano po ang ibig sabihin ng uncoerced? Tingnan po natin ito, si Paul sa Romans 9:1. Balik po tayo sa Romans 9:1. I say the truth in Christ. I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. So sabi po niya, so maliwanag po na nagpapato na sa loob ko, alam ng banal na espiritu. Yun po ang sabi ni Paul. Sa 2. Next verse. That I have great heaviness and continual sorrow in my heart. So sa atin po nga pag-aaral, maaaring isipin natin, dahil Christian na tayo,
Makapangyarihan si God. Wala na tayong dapat kalungkutan na mararanasan. Hindi po yan totoo. Kahit po si Pablo, maliwanag, sinabi niya, he has great sorrow. Sabi niya, and unceasing grief in my heart. Kaya nga po, hindi ibig sabihin patay na ang tatay mo, tatawa-tawa ka pa, ahalak ka pa. Patay na tatay ko. Kasi Christian ako. God is in control. He allowed it to happen. Hallelujah! Praise God! Patay na siya. Sabi, hindi ko ganun. Pag ho ganun ang ating reaksyon, may tama tayo doon. Pag ganun. Hindi po pwedeng ganun. Pag po ganun ang reaksyon natin, talaga may tama. Hindi po yun ang ibig sabihin. You will experience this. God is in control. So, tuloy po natin. Romans 9:3. Romans 9:3. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Kumbaga sabi niya, ako na sana makundina. Ako na sana maimpyerno, alang-alang sa aking mga kababayan at aking mga kalahi. So ano po na-obserba natin dito? Itong mga taga-Israel, sinasabi agad ni Paul, hindi lahat sila ligtas. Kasi umasa siya, sana maligtas sila. So hindi niya lang dinidesire. He is so desperate that he wants them to be saved. Kung tayo po ganyan, at ganyan po ang ating mga puso para sa ating mga kabayan, na makita natin sila ligtas. Lord, kahit ako na lang po, wag lang po sila. Kasi po, bakit? Bakit ko po naitanong yan? Kasi po, this is a reflection of God's heart. Ang puso po ng Diyos, pinapakita dito kay Paul. Parang di siya mapupunta sa impyerno dahil ang sinabi ng Lord, that there is no condemnation for those who love Jesus. Pero si Jesus Christ po, si Yeshua, He died on our behalf para maligtas tayo. Yan po ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay pumunta dito para tayo po ay iligtas, hindi para ikundina. Hangad po ng Diyos na maranasan natin ang kanyang kaligtasan. Kaya ang puso ng Diyos, maliwanag na maliwanag po, siya ay pag-ibig. So tingnan po natin sa 2 Peter 3:9. Punta po tayo sa 2 Peter 3:9. Second Peter 3:9. Pwede bang sa Tagalog iho? Pwede ba sa Tagalog? Mahina ako sa math Gusto ko Tagalog. Ayun. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinul sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So yan po ang puso ng Panginoon. Kung si Paul po, hinahangad niya na maligtas yung kanyang mga kababayan. Sa palagay po kaya natin, mas mabait si Paul kaysa sa Panginoon. Kasi, it is safe to presume po na si God, mas higit na gusto niyang mailigtas ang Israel. Amen po? Kaya lang ang problema, itong mga taga-Israel, bagamat sila po ay pinagpala ng Diyos, ni-reject nila. Ang dami po nilang pagpapala sa Panginoon So ito, tingnan po na sa Romans 9:4. Balik tayo sa Romans. Sa Book of Romans. Who are Israelites to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. So, yan po yung mga pagpapala ng mga taga-Israel sa kanila Ang dami po. Tinuring po sila ng Diyos na parang kanyang mga anak.
So, sino po ang nakakita ng kalwalhatian ng Diyos the way the Israelites did? Di ba wala po eh. Natulad ng mga Israelita, meron silang covenant sa Diyos na sila'y nabibilang sa mga tao ng Diyos. Meron silang tinatawag na Mosaic Covenant na kung saan binigay yung batas, yung law, at mga pangako tungkol kay Yesu Kristo. Next verse. Whose are the fathers, and of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God blessed for every man. Amen. So nasa kanila mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Diyos na malulahati magpakailanman. So na magkatawang tao po ang Misaya, sa kanila dumaan. So ano po ang sinasabi dito? Sa puso ng Diyos, ang gusto niya, maligtas silang lahat. Sa 6, but it is not though the word of God has failed, for they are not all Israel who are descendants from Israel. Datapot hindi sa isang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. So, kung hindi na po natin, bigaw po ba ang Diyos? Hindi po eh. So, bakit po? Kung ang puso ng Diyos, lahat ng taga-Israel ay maligtas, hindi bigo ang salita ng Diyos. Paano po? Dahil una sa lahat, hindi lahat ng Israel ay salinlahi mula sa Israel. So, sabi po sa Roma 9:7, ni sapagkat sila ibinhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac, tatawagin ang iyong binhi. Next verse, sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y ibibilang na isang binhi. So, ibig sabihin, hindi sa paraan ng laman, kundi itong anak na ito is based on the promise as regarded as descendant. Yung pong consistency ng gospel sa Israel, lagi sinasabi ni Yahweh, tandaan ninyo, hindi sa paraan ninyo. When I give you the choice, my sovereign will, hindi nyo ako pwedeng pilitin ng inyong paraan, sabi ni Lord. Yung paraan ko is on my promise. Kasi po, maraming tao ganun eh. Pinipilit nila yung Diyos. Sabi po ng Panginoon, you listen to my ways. Sabi niya, you listen to my ways. Sa Roma 9:9. Next verse. Sapagkat ito ang salita ng pangako, ayon sa panahong ito'y paparito ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. So isipin po natin yon, kung tayo nasa panahon ni Abraham na mag-100 taon, tapos si Sarah ay 90 po. Si Sarah ay magkakaanak ng lalaki base sa pangako ng Panginoon. Sa paraan po ng tao, napaka-imposible. Pero sa paraan at pangako ng Panginoon, dahil siya ang may control at walang pwedeng pumilit, sa Kanya, ito ang paraan niya. Sabi niya, I will show you my miracle through my promise. Next verse, Romans 9:10. At hindi lamang gayon, kundi ng mga ipaglihina ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, ito ngay ng ating ama na si Isaac, sapagkat, 9:11, sapagkat ang mga anak nang hindi pa pinapanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag. So wala pa pong napapatunayan si Jacob o si Esau, wala pa silang nagagawa. Pinili na ng Diyos kung sino yung gusto niyang gamitin para tuparin ang kanyang layunin. Sinabi niya po ito sa Romans 9:12. Sabi niya, ay sinabi sa kanya, ang panganay
ang maglilingkod sa bunso. Ang kultura natin, dapat ang panganay ang pagsisilbihan. Kaya po dito, kung minsan yung matatanda ay silang siga. Kasi yun po ang kultura natin. Ang panganay ang siyang masusunod. Pag medyo kinutusan mo yung nakakabata sa'yo, sabihin sa'yo, pagpasensyahan mo na. Ikaw ang nakakatanda eh. So, paano yun? Paano mo ipapatupad yun? So, 9:13. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapot si Iso ay aking kinapupuotan. So, minsan po na may misinterpret natin. Pag sinabing I have hated o kinapupuotan, tsaka yung love, hindi ito yung naintindihan natin na basta mahal kita, ikaw I hate you. Ayaw ko sa'yo, kinamumuhian kita. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Tingnan po natin sa Lucas 14:26. Kumisan po, nung una ko po itong nabasa, parang ang inisip ko dito, parang may contradiction eh. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Kung sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. So kung isipin po natin, parang parang contradiction po sa ibang sinasabi ng Panginoon. Pero po hindi po ganoon eh. Hindi po ganoon. Ito po ay para lang po itong isang idiomatic expression that you prepared God more than others. Na kung saan, yung choice mo parang mukha kang galit sa kanila, dahil pinili mo si God. Ganun din po ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, I prefer Jacob, na siya ang gagamitin ko para kung saan panggagalingan ng promise ko. Na si Yeshua, siya at hindi si Eso. At sinabi nga po ng Diyos, it only to show that I am the God. Na parang by choice based on works. Hindi sa kanilang ginagawa, kundi sa aking kagustuhan. In other words po, hindi po yan pinipilit, walang sapilitan. Pag sinabi niya, ako yan, decision ko yan, ganun po mag-decision si God. Kaya kung minsan, sasabihin mo, wala na akong pag-asa, di na ako tatanggapin ni God. Hindi po eh. Sinasabi ng Panginoon, wala akong pakialam sa'yo, kahit sino ko pa. Pag sinabi kong I love you. Period. So kahit sino ka pa. Marami po tayong hindi naintindihan na Diyos lang po ang nakakaintindi. At marami tayong hindi nakikita na hindi natin nakikita. Ayan po, kumisan po, itsura lang natin, hindi natin naintindihan eh. Pag tumingin tayo sa salamin Panginoon, ba't ba ganito itsura ko? Di ba? Bakit ba ang gwapo-gwapo ko? Parang gano'n po. Kaya marami po tayong bagay na hindi maintindihan. So Romans 9:14. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon ba kayang kalikuan sa Diyos? So huwag naman mangyari. Wala pong kalikuan sa Diyos. Dahil sinabi niya sa Romans 9:15, sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon, kung ako'y maawa sa isang tao, desisyon ko na yon. So, unfair ba siya nun? Hindi po eh. So, for example po, halimbawa, ako po, gusto kong, dito po sa service, gusto kong magbigay halimbawa ng 1,000. Binigyan ko ng 1,000 si Ate Yoli, si Kuya Boy, hindi. Binigyan ko ng 1,000 si Ma'am Lon, si Kuya Saldi, hindi. Binigyan ko ng 1,000 si Brachito, si Ate Ria, hindi. So mali ba ako ron? Pwede niyo ba akong question din? Hindi eh. Kasi pera ko yun eh. Ako namimigay eh. So parang ganun lang po yun.
Desisyon niya yun. Kaya sabi nga po, kumbaga, God has its own reason. It is beyond us when He is decided, He knows something that we do not know. He sees something that we do not see. Kaya si God, when He make decision, He is very wise to be mistaken. Kaya po, hindi natin siya pwedeng questionin. Sabi nga po, Yahweh is in control. Amen po? Ayan. Hindi po mabitin. Tapos na po eh. Kaya, hindi po. Salamat po.